So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog. At sa mga di nakakaalam guys, way back 2015 to 2019 ay dito ako nagtrabaho sa Sofitel. At alam natin yung unang balita na lumabas dito regarding sabi dito sa Bilyonaryo page is the Sofitel Philippine Plaza, Manila, renowned for its high-price buffet experience, is reportedly shutting down by the end of next month. No? So based din sa mga kaibigan ko, syempre guys, may mga tropa pips, may mga kaibigan din tayo na nagtatrabaho pa rin as of now sa Sofitel Philippine Plaza, Manila. Okay, so sabi nga nila guys, baka daw mga June or July is magko-close na daw yung hotel. And madaming mga tao ang nagtataka kung bakit nga ba magko-close itong hotel na ito. No? So malakas naman ang kita, okay naman daw ang revenue, and at the same time talaga namang tinatao pa rin. But katulad nga ng sinabi natin guys is that may mga sources tayo doon. So may mga nagsasabi na meron daw gaganapin na renovation, no? Kasi nga kahit papano may mga ayusin sila doon sa loob ng hotel, safety daw, may nagsasabi pa na delikado na daw yung building, establishment, may mga kailangan daw ayusin, etc. Pero ano nga ba talaga yung mga nangyayari ngayon, especially sa Sofitel Philippine Plaza, Manila? Kasi ito lang ang alam natin, ito lang ang nakikita natin sa social media. But syempre guys, ako sobrang nakakalungkot lang kasi nalalaman ko na may iba pa palang nangyayari behind that story. Hindi lang yun story na alam natin sa social media, which is napakadaming nangyayari behind that. Okay, so after ilang days, sige, skip tayo. So mag-jump tayo rito guys, dito tayo. Ayan, okay. So one day ago, so ngayon guys is June 5, okay, so one day ago, basahin natin. Workers of the Sofitel Hotel held a protest on Monday. So nagkaroon sila ng welga June 3 to contest the termination of its workers due to the hotel's closure. Okay, kasi guys, pag sinabi nating hotel's closure is magsasara yung hotel. But ang sabi naman ng iba is for renovation lang. Pero dito kasi guys, naapektuhan din yung mga empleyado. So bali-balita pa magkakaroon nga daw ng tinatawag na total washout or union busting. Kasi doon sa Sofitel guys, meron silang tinatawag na union doon na kung saan samahan ng mga Pilipinong manggagawa in case man na may maagrabyadong Pinoy or Pinay doon sa establishment na yon. So tuloy natin. Over 1,000 hotel workers are facing immediate termination, di ba? From their jobs by July 1. Okay, so after management decided to renovate the facilities citing the building's unsafe conditions. Okay, ang tanong, yun nga ba talaga yung reason kung bakit sila magre-renovate? Or meron pang iba behind that, di ba? So members of the New Ring Philippine Plaza Chapter PPC and the Philippine Plaza Supervisors Chapter PPSC, which represent the rank and file and supervisory employees, expressed concern over the recent decision to close the hotel, citing its impact on their income and livelihood. Di ba? Kasi guys, para sa akin, even though it's a private property, sobrang injustice na biglaan na lang na ganito yung mangyayari. Okay, sabihin natin na talagang nagulat ang ilang empleyado na ang alam lang nila is that renovation lang ang mangyayari, but it turns out na magkakaroon pala ng massive termination of employees. Okay? The group called for transparency and honesty from Philippine Plaza Holdings Incorporated, PPHI, owner of Hotel Sofitel, to explain the real reason why workers were terminated. Alam nyo guys, napakasimple lang naman ang gusto nung union or nung samahan ng mga Pinoy na manggagawa doon sa hotel. Gusto lang naman nilang malaman kung ano yung tunay na reason kung bakit nga ba magkakaroon ng employee termination. Okay, hindi naman tayo pinanganak kahapon, so maaaring labor costing para mas makatipid sa empleyado. Kasi ang naisip ko dito guys, yung renovation parang cover up lang. Okay, pero ang pinakang real intention is to wash out the current employees at yung magkaroon ng tinatawag na union busting.
which is magkakaroon sila ng disconnection doon sa union para mapalitan ng, sabihin natin, another agency. So ibig sabihin, kung sa agency manggagaling ang empleyado, mas mura, mas makakatipid sila sa labor cost. Diba? Yun po yung ating nasasagap na balita sa mga sources natin, which is not good. Diba? Masyadong unfair dun sa mga current employees ng hotel. Diba? Kasi hindi rin ako naniniwala, guys, na lugi na ang Sofitel or because of renovation. Ang layo kasi, guys, renovation, termination. Diba? Pwede siguro natin bigyan ng yung tinatawag natin na separation pay. But yung, alam niyo yun, guys, yung sobrang layo bakit mo kailangan mag-terminate ng empleyado? Kung renovation lang din naman pala ang gagawin, renovation lang. Diba? So, sobrang injustice masyado. Okay? Yun lang naman ang gusto ng ng union sa Sofitel, no? To know the real reason, 'di ba? Kung bakit kailangan i-terminate yung mga current employees doon. So yun lang, napakasimple, no? So this is based on ABS-CBN News. So as you can see, guys, talagang lumalaban ang ating mga kaibigan sa Sofitel Philippine Plaza Manila, and hopefully magtagumpay itong mga ito kasi sobrang injustice ang nangyayari sa kanila. So ngayon, guys, may ipapakita rin pala ako sa inyong short video na kung saan nagkaroon ng konting tension, no? So actually kanina ko lang ito shinare, at ilan sa mga nakita ko rito, mga kilala ko, especially yung head of security. So ako naman, guys, salute ako dun sa head of security kasi kalmado lang. Pero dun sa ilang mga guard na medyo ng physical, di ba? Kailangan nyo pa ng training. Bigyan nyo sila ng karapatan magwelga kasi karapatan nila yan Tapos ganyan ang gagawin nyo. So ngayon, guys, sige, panoodin natin yung video. Ulitin natin. Yan. So as you can see, guys, for sure ito mga part ng union, empleyado ng Sofitel, at syempre may hawak silang placards at meron silang banner. Okay? Ayan, may mga security. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Kita nyo to? Kita nyo to, guys. Ito. Ito, guys, halatang may gigil. Halatang may gigil siya, no? Ito kilala ko to, nakikita ko to way back 2015 to 2019. Nagwo-work ako, nandito pa rin siya yung head. Kasi siguro nga, talagang, lagi niya na-employ yung maximum tolerance. It means, kontrolado niya yung sarili niya. So, para sa akin, salute ako dito sa pinakang head of security kasi kalmado lang. Pero dito sa mga to, sa mga kupal na to, no? So kitang-kita mo, ulitin natin kung paano sila nang gigigil, no? Ayan, no? Ito lalo na to. Ayan na. Ayan na. Kasi guys, sa totoo lang, sobrang liit nga lang ng grupo nila para para mag-OA ng ganun yung mga guard dito. Kasi guys, tignan nyo kung iilan lang yung mga yan, hindi naman sobrang dami, hindi nga napuno yung kalsada. Diba? Pero hindi natin maiwasan, guys, kasi trabaho ng security, syempre, safety dun sa lugar. Pero bigyan natin ng karapatan yung mga kaibigan natin magprotesta kasi karapatan nila yan. Diba? Pero kung dumating sa point naman physical ka, siguraduhin mo na paninindigan mo yan, lalo na, ang daming kamerang nakatutok sa inyo. Ayan, sige, ulitin natin. Ito, pepper sa to Ito. Ayan, ito, dalawa. Diba? Oh. Sige. So, tingnan nyo. So honestly, guys, wait, stop natin. Guys, nakakalungkot, no? Honest reaction ko kaya hindi ako nakapagsalita.
is that ilan sa mga security kilala ko. And for sure, itong mga ito, may mga pinagsamahan naman sila with the other union members and at the same time, yung mga empleyado doon. No? Iisa tayo, iisang Pinoy. No? Kumbaga lahat tayo Pinoy, nakatira sa Pilipinas, but still, talagang tingin ko mahirapan tayo na umangat gawa ng ganitong sistema. Kung dito pa lang sa atin, sa gobyerno natin is that gusto nilang ayusin yung problema ng Pilipinas. Paano na lang kung mismong gobyerno ang may problema, hindi ang Pilipinas? So yun lang naman guys, nakita nyo na lahat sa video kung gaano inilalaban ng members ng union, yung ano ba talaga yung tunay na reason kung bakit kailangan silang tanggalin sa hotel. Which is, hopefully magtagumpay sila at alam mo yon, mabigay yung justice para sa kanila. Kasi hindi rin biro guys na mawalan sila ng work. Lalo na yung mga medyo matanda na ng konti na nagwo-work din sa hotel. Diba? Madami magsasabi na, uy, ba't di na lang kayo mag-ibang bansa, magtrabaho kayo abroad, lumipat kayo sa ibang hotel. Guys, kung alam nyo lang yung feeling na hinahanap-hanap ng katawan nyo yung trabaho, and at the same time, dun ka na nag-grow as an individual at dun ka na kumukuha ng source of income, hindi nyo masasabi guys, hindi siya ganun kadali. At sobrang hirap mag-adjust sa ganung senaryo. Okay, siguro bilang tayo, mga mahilig mag-comment sa social media ng ganon, madali lang natin sabihin, pero yung mga tao na lumalaban katulad nila, sila yung tunay na makakapagsabi sa inyo kung ano ba talaga yung tunay na feeling ng ganito, na para bang naagrabyado ang isang tao. Kasi biruin mo, tagal mo dun sa hotel, okay naman ang work, okay naman ang hotel, kumikita naman, but still, the management decided to do a renovation. At hindi lang ata renovation na mangyayari. Union busting or yung tinatawag natin na massive washout ng mga empleyado dito. Bakit? Para makatipid sa pagbabayad sa empleyado. Tapos, pag nag-reopen, magre-recruit na naman ng bago, mga agency pa halos lahat para mas mura. Yun yung nakikita ko guys na medyo foul dito eh. Diba? Nakakalungkot lang isipin guys, sobrang nakakalungkot lang kasi Sofitel is one of the pinakamagandang hotel sa Pilipinas at malalaman natin na may ganito palang nangyayari sa loob. Diba? So kayo guys, anong insight nyo? Please comment down below sa video na to kung ano sa tingin nyo yung kumbaga yung nakikita nyo or baka may naobserbahan din kayo regarding dito sa issue na to, regarding sa Sofitel Philippine Plaza Manila. And of course, yung tunay na dahilan ng pagsasara nito, renovation lang ba talaga? Or meron pang something behind that? So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanonood ngayon or yung mga nanood. Sports lang tayo. Okay, ito, based lang sa opinion ko and of course, some of my sources. Okay, and sana makuha ng mga tao or yung mga empleyado yung hustisya na para sa kanila. At sana kahit papaano magkaroon sila ng laban, di ba? Dito sa nangyayari sa kanila ngayon. So yun lang, maraming salamat.